Gerald, balikan natin uli ang nakaraan. Ano nga ba yung kwento? Bakit nagkaroon ng kaso? Nagkaroon po ako ng sexually abuse sa akin. Sa behind mo, meron din bang naramdaman kang sakit o hapdi ng dahil sa sexual? I would just say masakit. Both. Doon ko napatunayan na may ginawa sa akin. Ginagamit mo ba ang issue? Yes. Matanong lang kita kasi karamihan ng mga batang naaabuso, particular na yung ginawa sa'yo, nagiging gay sila. Ikaw ba, hindi ka ba naapektuhan? Hindi ka ba nakaramdam na naging gay ka? I know na mas open-minded na ang mga tao ngayon. Actually, napakalaking ginhawa po sa akin yan kasi tagal ko po itong itinago. And I think it's finally the time para sabihin ko. Yung kawalan ba ng financial mo ngayon ang isa sa mga hindrance bakit hindi mo tinutuloy yung kaso? Yes po, ultimately talaga it's financial. Sobrang struggle. Talagang halos wala na kayong makain, wala na kayong panggasolina, wala na kayong pambili ng bigas. Sa pagkakaalam ko, lumabas ang mga balita na tutulungan ka ni Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy called me. Sabi niya, sige, sasagutin ko yung abogado mo, sabi niya. And then, itong kinukulit ko na sabi ko, kailan po ba talaga tayo makakapag-file? Sabi po sa akin ay hindi pa napapag-usapan yung legal fees niya. So ako, nagulat po ako. Sabi ko, akala ko po may arrangement na with Senator Jinggoy. I thought may tutulong talaga sa akin. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang araw, tanghali, hapon, umaga. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Isang makatotohanan, realidad, kwento ng buhay. Please welcome ang nag-iisang Gerald Santos. Hello, Tita Morley. Hello sa lahat ng viewers din natin. Kumusta ka na, Gerald? Okay naman, Tita Morley. Maganda naman yung pasok ng taon. Meron akong latest single na pinopromote na kanta. And then, I have a musical na ginagawa ngayon. Na show sa May. Tulad ng dapat asahan, muli natin babalikan, tatahakin natin ang nakaraan. Paano nga ba nagsimula sa showbiz? Paano nga ba nakilala ang isang Gerald Santos? Bale, ako po ay winner po ng Pinoy Pop Superstar sa GMA Network. But bago po yan, syempre, nagdaan sa pagiging aspiring singer. 7 years old ako nung mag-start akong kumanta. Ayun po, napasama ako sa mga school programs. Yun yung naging training ground ko. Hanggang 10 years old, ako po ay nag-amateur singing contests na naging further training ko pa sa pag-awit. And then, hanggang dumating nga yung Pinoy Pop Superstar and ako po yung nanalo doon. Amateur Singing Contest, Pinoy Pop Superstar. Mga kwento, bahagi ng buhay ni Gerald Santos na kung saan dito rin pumasok ang maraming may init na isyong kanyang kinaharap ngayon. Gerald, balikan natin uli ang nakaraan. Ano nga ba yung kwento? Bakit nagkaroon ng kaso? Nagkaroon po ako ng sexually abuse sa akin from the network at that time. It was year 2005. Napaka-unfortunate po nung nangyari kasi ako po ay minor de edad, simula pa lamang sa industriya. Wala po akong alam sa mga ganyang bagay. For a few years ay nanahimik po ako kasi dahil sa takot, more of takot talaga eh. Yun yung stigma, idudulot nito sa society dahil nung panahon po na yun talagang medyo hindi pa po ganun ka open-minded ang mga tao when it comes to this. Siyempre ako po ay nag-uumpisa pa lang din po nung time na yun. Parang kung ilalabas namin, parang masisira po agad yung career ko na nag-uumpisa pa lang ako. I was only a contestant. Nanahimik, trauma. Ito ang mga naramdaman ni Gerald Santos na mga panahong binabaybay niya ang kanyang karir patungo sa showbiz sa kaitay-taasan. Pero may humadlang. Ang hadlang na ito, tukuyin natin, diretsahin natin si Mr. Danny Tan. Yes. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong mag-usap? Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap. Nung ito ay dinulog ko sa network, nung 2010, mula nun, hindi na kami nagkausap. Saan nangyari? Paano nangyari? At ano ang sitwasyon? Ako po noon ay finalist pa lang. And actually, hindi kami allowed nun magkaroon ng event ng kami lang na walang companion. But somehow, he managed to organize an event para maimbita niya ako lang mag-isa. Ito po ay event sa Iloilo. Nung nangyari po ito noong December 2010.
2005. Nagtataka rin po ako kasi even yung production nun, kung bakit ako napayagan. Kasi nasa rules nila yun talaga na bawal lumabas ang isang contestant ng outside dun sa show. Ako naman and yung parents ko, nire-respeto siya because he's one of the judges. Mataas yung tingin namin sa kanya. Napapayag niya po yung aking parents na sumama sa kanya. Kasi yung event sa Iloilo, so magpa-flight. Ang ni-request niya nun ay dun ako sa kanyang bahay sa Commonwealth matulog para daw hindi na ma-hassle pa kinabukasan pupuntang airport para kasama na ako. Pero ang masakit kasi sa akin dun, Tita Morley, dahil he looked into the eyes of my parents, pinagpaalam niya pa ako na siya raw ang bahala sa akin, hindi raw ako pababayaan. And syempre yung parents ko nun, ako nun first time kong I will be away from my family, from my parents. Dahil nga 15 years old lang ako. Kabadong-kabado talaga sila. Marami silang agam-agam, pangamba, dahil napakabata ko. And usually talaga dapat pag minor may kasama talagang kumpanya. Pero ayun, binigay niya yung assurance sa parents ko, siya nga raw ang bahala sa akin. And then, ayun na, nung gabi na yun, papunta pa lang sa bahay niya, sa Commonwealth, ay may mga sexual innuendos na siya sa akin na inappropriate talaga. Sabi ko, bakit ganito? Pero hindi pa siya ganito ka-clear sa akin nun, kasi syempre bata pa ako nun. Pero ngayon, looking back, parang sa akin, bakit ganito? Tapos sinahawakan niya yung hita ko, may mga advances na siya sa akin. And then, nung dumating kami sa bahay niya, tinuro niya sa akin kung saan ako matutulog. Oh, dyan ka, dyan din ako, sabi niya. Doon din daw siya. Ako nun, medyo napaisip na ako na bakit? Ba't kami magkasama? Tapos yung bed pa, parang halos single bed lang siya. Binaba ko yung gamit ko dun sa kwarto, and then nung parang mag-freshen up na ako, nagulat ako, yung ginawa niya. Nagsalang siya ng porno dun sa kwarto. Sabi ko, sir, ano po yan? Sabi niya, pampagana daw. Dun pa lang napaisip na ako na parang na-set up ako. Tapos lang ako, parang takot na ako nun. Grabe, nanginginig na ako nun sa takot. Tapos parang kinulong niya pa ako dun sa kwarto. Sinara niya na yung pinto. Ako, ang ginawa ko lang nun, nahiga ako, nagtalokbong ako ng kumot. I was just like praying. Ang pinagtataka ko nun, yung cellphone ko nun is yung 3210. Hindi ako nakahingi ng saklolo. Instead, ang minessage ko nun sa family ko ay mama at papa ko sa kakuya ko. Nagsabi lang ako sa kanila, mahal na mahal ko sila. Yun lang yung nasabi ko. Parang it's weird, but maybe because of my age, of my immaturity, kaya hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob ng moment na yon na magsumbong. And then, pumasok siya sa kwarto. And then sabi niya, ima-massage niya daw ako dahil baka raw pagod ako. Sabi ko, wag na po, hindi po. Tapos, pinilit niya pa rin. Minamassage niya ako habang nakatalokbong ako ng kumot. Tapos sabi niya, dito ka na, umpo ka na para mas mamassage ka na maayos. Parang pa-force pa yung paghila niya sa akin. So, minamassage niya ako habang Nung pababa na sa private part, yung kamay niya, pumiglas na talaga ako. Nanlaban talaga ako. Sabi ko, wag po, hindi po. Yun na, talaga sobrang nag-breakdown na ako. Iyak ako ng iyak. Tapos dumaan naman yung gabi ng kahit hindi ako masyado nakatulog, tahimik naman, wala naman na siyang ginawa nung gabi na yon. Ito na, nung papunta na namin ng Iloilo, nung nag-flight na kami, naidaos naman namin ng maayos yung event. Basta ako nasa isip ko lang noon, basta matapos na lang to, magawa ko, and then makauwi ako, okay na. After the event, kumain kami, nag-dinner kami. Kasi sabi niya, baka gutom ka para hindi ka magugutom before ka matulog. Nandun kami sa restaurant, may tinawagan siyang isang tao, friend niya from Iloilo. Then nag-chit-chat sila doon, chit-chat, ako, nakaupo doon katabi niya. Nagtaka ako nung order siya ng juice for me. Sabi niya, minom ka ng juice. Masarap tong juice na to. Minom ko na. Hanggang naubos ko yung juice. Tapos tinanong niya ako, masarap po yung juice? Hindi ko po, masarap po. After a few minutes, dito ko na naramdaman na, Tita Morley, nahihilo ako. Parang nanlalambot yung katawan ko. Hinang-hina ako. To the point na halos mapahiga na ako dun sa inupuan namin. Nakatabi siya. Nung ganun na yun nangyari, nung parang napapahiga na ako, sinabi niya dun sa kasama niya, sasamahan ko lang siya, ihahatid ko lang siya sa room. We can wrap this up. Siguro parang gusto niya rin palabasin nun na parang may sarili akong kwarto. Pero ang totoo nun, nasa isang kwarto kami. Magkasama kami sa isang kwarto. Ayun na, din nagpaalaman sila. Bakit kami ng hotel room. Pero ako parang lanta na yung pakiramdam ko. Para akong gulay. So pagdating sa kwarto, paglapag sa akin dun sa bed, halos hindi na ako makakilos talaga. Talaga ako, parang helpless, wala. Tapos antok na antok ko, pinipilit ko labanan yung antok ko. Tapos sabi niya, huwag kang matulog ng ganyan. Kasi nakapang-event pa ako. Tulungan na kitang hubarin yung damit mo. Hindi ako pumapayag. Sabi ko, hindi po, wag na po, ganito na lang ako matutulog. Hanggang to the point na pinipilit niyang hubarin yung pants ko. Hanggang nag-blackout ako. Yung pagising ko after, Tita Morley, doon ko nakita talaga na I was abused. Isang batang tila isang sisil na tinangay ng tigre, natakot, nangamba. Hindi alam ang gagawin.
sa isang pagkakataon nawala ng malay. Tanong, paano mo nasabi paggising mo nahalay ka na? May ginawa na sa'yo? May naramdaman ka bang kakaiba? Nasaktan ba ang ari mo? Sorry po, kalabisan na po itong sasabihin ko at itatanong. Sa behind mo, meron din bang naramdaman kang sakit o hapdi ng dahil sa sexual? I would just say masakit. Both. Doon ko napatunayan na may ginawa sa akin. Sakit na naramdaman, hindi lang ng physical na katawan, kung hindi ng isipan. Ilang taon na rin ang nagdaan. Pero hanggang ngayon, ang sakit ay hindi lang sa kalamnan, kung hindi sa kaisipan. Gerald, nung gawin sa'yo na ang likod mo, pati na ang harap mo ay pakialaman, ano ang reaksyon mo matapos mong matuklasan na ikaw ay inabuso? Tulala lang ako, Tita Morley. Hindi ako makapaniwala na may ganong nangyari sa akin. Speechless. Speechless ako. Takot na takot. Kabadong-kabado. Pinagpapawisan ako ng malamig. And in denial at the same time. Ng mga panahon na yan, malaki pa yung stigma sa mga kalalakihan. Kung ilalabas ko yan, nung time na yan, parang I will be judged. I-victim blame ako. Kukutsain ako. Ang daming pumapasok sa isip ko noon na paano, anong ano. Kaya nangyari talagang I chose to be silent. Nanahimik ako. Nanahimik sa kabila ng sakit na kanyang naramdaman. Tanong, hindi ka ba nagsumbong sa mga magulang mo? Ano reaksyon ng parents mo? Nagsumbong ako sa kanila nung pag-uwi. Ayun na, galit na galit sila. Ang mama ko, umiiyak. Pero ang pinakamatinding na apektuhan ay yung lolo ko talaga. Yung lolo ko, sobrang galit na galit siya. To the point na talagang gusto niya sugurin na itong si Danny Tan. But tulad nga na sinabi ko, Tita Morley, contestant pa lang ako noon. Parang we were so naive. Wala kaming alam sa gagawin. Ano bang tamang proseso? Sino ba dapat namin pagsabihan? Kung anong nangyari sa akin? Kaya natulala lang kami, napaiyak na lang kami na bakit kailangan mangyari sa akin yun. Nandun yung takot, nandun yung trauma dahil talagang napalabas itong tao na to na na very powerful and influential siya at that time. So kami, meron talagang na-instill sa aming fear. Tapos, ayun nga, was only starting sa career ko. Paano na yung pangarap ko sa pamilya ko? Since then, naging breadwinner na ako ng family ko. So iniisip ko yung kinabukasan ko, ng pamilya ko, na yung pangarap ko sa kanilang maginhawang buhay. Yun yung mga pumasok sa isip ko na masisira lahat yun kung magsasalita ako. Ganun yun nangyari po talaga. Bit-bit ang galit, dala ang sama ng loob. Pero ang lahat, kinaya ng dahil sa pamilya. Breadwinner, inisip ang pangarap ng kanyang pamilya, pero isinakripisyo ang sariling kalagayan. Bakit mo ginawa to? Yun talaga, Tita Morley, yung aking pamilya. So busy, making a living. Kailangan kong kumayod para sa pamilya ko. Kung ako magpapakita ako ng kahinaan, panghihinaan din sila ng loob, na alam kong ako yung inaasahan nila, lalo na ng mga maliliit ko pang kapatid, time na yun. Kuya ko, pinag-aaral ko rin nun. Marami po talagang nakapasan sa aking balikat. At kung ako po ay panghihinaan ng loob, papakita ng kahinaan sa kanila, babagsak po ang moral at yung aming pamilya. Kaya sinet aside ko yung aking nararamdaman. Kailangan kong maging strong para yung pangarap ko sa aking pamilya matupad ko. Napagsamantalahan, nabastos, dinala sa kamunduhan. Sa edad na 15 years old na dapat sana ang isang bata ay nag-aaral pa lamang at wala pang alam sa mga sex, namulat ka sa kamunduhan, Gerald. Sa sandaling mga ito, ano ang nararamdaman mo kung ikaw ay babalik o titingin sa likuran mo, may takot ka bang nararamdaman? Meron pa ring takot, of course, pero hindi na siya katulad nung dati. I'm really thankful na, it made me a strong person. Yung aking mindset ay naiba na. I know na mas open-minded na ang mga tao ngayon. I know may mga nagmamahal sa akin, may mga sumusuporta sa akin sa laban na ito. Yung takot, natatakpan na yon ng aking pananampalataya din sa Diyos. Kung sa mga sandaling ito, lalapatan ng musika, yung mga kuwento sa likod ng pang-aabuso, Gerald, isa kang mahusay na mga awit. Anong kanta ang sa palagay mo ang aakma ng mga panahong ikaw ay naguguluhan, natatakot, nangangamba sa isang danitan? I made it through the rain. I kept my life protected. I made it through the rain. I kept my point of view. I made it through the rain. Napakahusay na awitin. Pero may kurot, may sakit, may hapdi. Ilang taon na nangyari ang pang-aabuso, nanahimik, isinantabi, natakot. Pero sa batas natin, ang isang kaso, kailangan lamang tumagal. Sorry po hindi po ako mambabatas, pero sa pagkakaalam ko lang po ito, ng 20 years. At ang kaso na ito, nag-ugat pa nung siya ay 15 years old. Ilang taon ka na ngayon? I'm 34. 34. So, ibig sabihin, 20 na. Yes. Ngayong December. Paano ito? Paano ito? Kasi maglalapse na. Maglalapse na yung kaso dahil 20 years na. Ano na nangyari
nangyayari sa kaso? May mga circumstances na nangyari na hindi namin in-expect. May tulong kaming ine-expect but mukhang hindi po mag-work. I think magiging ano po ito, talagang laban ko pong sarili. I need to get my own legal, may attorney. Kung gusto po talagang ilaban. And kung may laban po ba talaga, kumbaga matagal na po itong nangyari. It's really hard to gather evidence but I trust in the Lord. And I'm asking for His wisdom right now. Kung dapat ko ba itong ipagpasa Diyos na lang or tuloy po. So, ayun po. Nandun po ako sa crossroad. Sa pagkakaalam ko, lumabas ang mga balita na tutulungan ka ni Senator Jinggoy Estrada sa issue na iyong kinasasangkutan o kinapapalooban. Ano na ang nangyari sa tulong? May attorney pinrovide sa akin nung Senate. Senator Jinggoy called me. Tinatanong niya ako if I wanna pursue the case. Sabi ko, Sen Jinggoy, kasi po ako po ang breadwinner ng family. Hindi ko po kakayanin na magkakaroon ba ako ng extra expenses. Kung masasamahan niyo po ako, sabi ko, hanggang dulo, ipapurso ko po yung kung tutulungan niyo ako, papurso ko yung case. Sabi niya, sige, sasagutin ko yung abogado mo, sabi niya. And then, ayun, dumating yung Senate, nabigyan niya ako ng representation. And then, months ang dumating, I was in contact with the lawyer. And then, itong kinukulit ko na sabi ko, kailan po ba talaga tayo makakapag-file? Sabi po sa akin ay hindi pa napapag-usapan yung legal fees niya. So, ako, nagulat po ako. Sabi ko, akala ko po may arrangement na with Senator Jinggoy. Kinontak ko ngayon ng office ni Senator Jinggoy and ang sabi, sa Senate nga lang daw. And then now, tinulungan ako ni Sen Jinggoy sa PAW. Kaya lang, I don't know kung eligible ba ako for PAW. Kasi sa pagkakaalam ko, ang PAW ay ibinibigay lang sa mga indigent, sa mga walang kakayahan. Pero ikaw, artista ka, kumikita ka. Yes po. Kaya, ano yun? Ayun nga po, kaya ako nasabi na I think this is gonna be my own battle kasi I don't think I'm eligible sa PAW. Kaya wala po akong mabigay na update kasi ganito po yung nangyari. Kaya nagka-delay siya. Pero kung ikaw mismo ang tatanungin, gusto mong ituloy-tuloy ang kaso? Gusto ko pong ituloy. Kumbaga tinitingnan ko din, syempre, yung lahat ng aspeto. Financial, yung emotional. Kasi last year sana, I was really decided. I thought may tutulong talaga sa akin. Senator Jinggoy, yan, nilapit niya ako sa PAW. Pero ngayon nga lang, ito, I have to talk to PAW kung pwede ba ako, kung eligible ba ako sa kanila. At mahuhusay namang mga abogado ang mga taga-PAW. In fairness sa mga taga-PAW, marami silang ipinapanalong kaso. Pero question ko lang sa'yo, yung kawalan ba ng financial mo ngayon ang isa sa mga hindrance, bakit hindi mo tinutuloy yung kaso mo? Yes po, ultimately talaga it's financial. Yun naman talaga ang magiging issue dito kasi we know how grueling, how expensive, and how dreadful financially magkaso dito sa atin. And it's gonna be a long battle. Titingnan po natin yung years. Hindi lang po ito 1 taon or 2 taon. Kung kukuha ka ng abogado, every time mag-a-appear yan for you. You have to pay for everything. So now, talagang, yun po talaga yung hindrance. Ultimately. Kung babalikan natin ang nakaraan, hahanap ng mga ebidensya. Kumbaga sa kwento ay lumipas na ng maraming panahon. May mga bagay na nakalimutan na, pero sa mga kwento mo, maliwanag, tapat at maayos ang mga nilalahad mong kwento. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay ginalaw? Nagpatingin ka ba sa medico-legal? Ang masasabi ko na lang, Tita Morley, ang pinakamatibay kong evidence, yung resolution na nakuha ko from GMA. Actually, nung last year lang namin nalaman na tinanggal naman po pala talaga nila si Danny Tan. So, there's proof there. May investigasyon na ginawa ang GMA. Yun yung gagamitin namin ngayon kung ako ay magpa-file. Kailan kayo huling nagkita ni Mr. Danny Tan? Napakatagal na po. Since 2010, hindi na kami nagkita. Never na. Ano ang nararamdaman mo sa kanya? Hindi galit kundi I'm proud na humarap sa kanya. Dahil alam ko ako yung nagsasabi ng totoo. Marami ako naririnig na sinasabi niya, na dinay-deny niya yung ginawa niya. Even do sa mga ibang victims niya na lumapit sa akin, na mga nagpa-interview na din naman. It's also public knowledge. So, look me in the eyes, saka mo sabihin sa akin na hindi mo talaga ginawa yun. Even do sa iba mong victims. Matanong lang kita kasi karamihan ng mga batang naaabuso, particular na yung ginawa sa'yo, nagiging gay sila, naapektuhan sila. Most of the time, sorry po ikaw ba hindi ka ba naapektuhan? Hindi ka ba nakaramdam na naging gay ka? Nagalit ka sa gay? Ano? Hindi naman po naapektuhan yung aking sexuality. Wala naman po akong naging galit din sa mga gay. But yung naging lasting effect sa akin, trauma, parang ayaw ko po ng may nakakasamang mas matanda sa akin. Sa nadadalawa lang kami. Parang natatakot ako. I'm easily intimidated. Pero ano naman, na-overcome ko po yan. Sayang naman, iayain pa naman sana kita. Hindi. Masyado na kasi malalim itong usapan natin. Oo nga. Go lang. So talagang hindi pwede na. Kukulutan kita.
Chocolate Tita Morley. Straight mo naman yung hair. Straight hair ba? Sa totoo lang, matapos na maging biktima ka ng ganitong karahasan, ano na ang plano mo sa buhay mo? I'm blessed, I would say. I'm thankful to God kung saan niya nilid yung aking buhay. Baga after naman nung nangyari na yun, nung wala na akong network, as for 6 years, sobrang struggle. Talagang halos wala na kayong makain, wala na kayong panggasolina, wala na kayong pambili ng bigas. Ganun, dumating po talaga sa ganun. Kasi nung time na yun, sa TV lang kasi ang career ng isang artista eh. Kaya ako talaga sobrang naging busy ako. Talaga kailangan kong kumayod para makapag-provide sa aking pamilya. Dumating yung break ko nung ako po ay nakapag-abroad. Pasok po ako sa Miss Saigon. Nagampanan ko po ang role ni Tui sa Miss Saigon. Yun po talaga yung pinaka naging breakthrough doon sa buhay ko after all those struggles. After nun, nakapag-ipon naman kahit papano. After the pandemic, nakabalik uli ako, nakapag-abroad uli ako for Miss Saigon din uli. Nakapag-ipon. And then now, pinapagawa ko na yung bahay ng aking family. Saan ito? Sa Navotas. Saan sa Navotas? San Roque. Okay. Yun yung aking lifelong dream sa kanila. And finally, ito na natutupad ko na. After 19 years, Tita Morley, hindi talaga naging madali ang lahat, pero darating talaga yung time para sa ating lahat. Yung after all the hardships, challenges, darating din yung time na susuklian din tayo ni Lord kung talaga tayo yung naging mabuting tao ba, kung tayo karapat-dapat. Susuklian niya yung ating kabutihan and yung ating pagiging faithful sa Kanya. Yung pagpasok ni Sandro, di ba, umakyat na sa korte yung kasong isinampa niya. Gaano naman ka-close ni Sandro? And second question, ano ang reaction mo dahil sumampa na sa korte yung kanyang kaso? Kami ni Sandro kasi ay kapag ka nagkakasama kami, as much as possible, actually, hindi na namin pinag-uusapan yung about sa nangyari. Kumbaga, I think, understood naman na yun. Pero syempre, from here and there, na pag-uusapan namin. Tapos kapag kakasama kami sa mga interviews, dun ko naririnig talaga yung side niya. Well, still gonna be a long battle, for sure. But I'm happy na umakit na yung kanyang kaso. And I think, in favor naman sa kanya, yung sitwasyon. I'm happy for him and I wish him the best. And nandito lang ako to support him din kung kailangan niya ako. Si Sandro ba ang dahilan kung bakit lumantad ka no? At magsabi na ikaw ay biktima din ng pangre-rape? Si Sandro talaga. Siya talaga yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Nung lumabas siya, nagbalik sa akin lahat nung nangyari. Trauma sa akin. Kasi somehow may pagkakapareho yung, di ba, dinrag din siya. Yun ang sabi niya. Kaya sabi ko nakaka-relate ako. So, kaya ako, naglabas ako ng saloobin ko. Hindi ko naman nakalain na it will blow up as well. Marami nagsasabi, nakikisakay daw ako, ginagamit ko daw yung sitwasyon. But it's not true kasi hindi po ito out of the blue. Yun nga, 2010, nagreklamo po ako, and then 2022, actually, I had an interview about this. Hindi lang talaga napapansin. Pero nung kay Sandro, because it was big news, tapos nung ako nagsalita, napasama siya doon. Pero hindi po ito out of the blue. Nangyari po talaga ito sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling. Wala po akong magigain actually sa paglabas ko po noon. Parang papahiya ko nga po uli yung sarili ko nung time na yun But because it really happened to me, and ako, iniisip ko na lang po for the victims, yung awareness ng mga tao na ito yung nangyayari, huwag silang matatakot magsalita. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, kaya hindi na ako mangangamba pa sa itatanong ko. Marami ang nagsasabing nakisakay ka. Marami ang nagsasabing nang dahil sa pagsakay mo sa issue ay nakilala ka ng higit pa sa dating recognition meron ka. Masakit, pero itong tanong ko sa iyo, ginagamit mo ba ang issue? Tita Morley, hindi. Never ko ginagamit tong issue. Tulad nga na sinabi ko, ito yung nangyari talaga sa akin. Hindi po ito out of the blue. Dahil 2010 and then 2022, meron po akong interview, comprehensive interview about this. Hindi lang po talaga napapansin at that time. And ito, nagkataon po talaga nung lumabas si Sandro and yung case ko po ay sa GMA din. So, nag-blow up po yun. Hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari. Siyempre, natural lang po yun na maakusahan ako na ganun. Pero okay lang po yun kung yun po yung opinion ng mga tao. Pero ako po, malinis po ang aking puso at ang aking konsensya na hindi ko po ito ginagamit. Kumbaga, nung ako po ay makaiyak sa Senado, actually, napakalaking ginhawa po sa akin yan. Napakalaking kaluwagan sa aking dibdib. Kasi ang tagal ko po itong itinago. And I think it's finally the time para sabihin ko yung nangyari sa akin. Kung bakit din po na-jeopardize yung aking TV career. Nalaman din po yun ng mga tao. Nalaman po nila yung dahilan. 3 kabataang lalaki ang halos sabay-sabay na sumigaw. Nag-shout out ng kanilang mga nangyari sa buhay. Si Sandro Mula, si Gerald Santos, at ang isa pa ay isang kaibigan mo. Si Enzo Almario. Ano napapag-usapan ninyo ni Enzo? Bakit daw siya lumabas? Ikaw ba ay may kaugnayan sa kanya? Ikaw ba ay nakipagkaisa sa kanila? O 3 kayong nag-uusap-usap sa mga sandaling ito? Ang nangyari, nung ako ay lumabas, nagulat ako, si Enzo, nag-message siya sa akin. We were never in contact all these years. Nagtataka ako, wala pa siya sinasabing direkta na siya ay biniktima din ng tao.
Pero tanong siya ng tanong sa akin na ganito bang year nangyari sa'yo, ganito ganyan. And then nung paglabas ko pangalawa sa Senado, yun na, umamin siya sa akin na in-abuse nga din daw siya ni Danny Tan. Gulat na gulat ako. Kaya pala siya very curious and very up-to-date siya sa aking mga pag-appear sa Senate. Ayun na, dun siya lumapit sa akin. So ako naman yung naging parang inspirasyon niya. Ako naman yung naging lakas ng loob niya. Na ako, si Sandro naman yung naging lakas ng loob ko. Ipagpaumanhin mo, Gerald, kasi nabanggit mo kanina na pinansyal ang tunay na dahilan kung bakit nag-iisip ka kung itutuloy ba ang kaso o hindi. Pero sa pagkakaalam ko, may itinatayo kang isang foundation o isang grupo na kung saan ay pwedeng lumapit sa iyo, kalalakihan o kababaihan, na naging biktima ng pang-aabuso. Actually, hindi siya foundation, Tita Morley. It's a movement. It's like a community of sexually harassed or abused people. Not necessarily, kumbaga, I will help them sa legal assistance, but it can be a community. Parang safe umbrella ng mga victims. Kasi nung lumabas ako, Tita Morley, ang dami nagme-message kasi sa akin. Nagkikwento lang sila sa akin. Tapos sinasagot ko sila, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. And ako, tutuwa ako na parang sinasabi nila, thank you kasi nailabas ko to. So if I can build this community itong sa Courage Movement, doon magsimula. We all start from small. Kung talaga mag-prosper siya, plano ko dyan, magkaroon din ng therapy, therapy sessions for the victims. And also, kung mas lalaki pa siya, darating sa point, sana makapag-provide din ako ng legal assistance sa mga victims. So, yun yung main purpose ng Courage Movement. Emotional and moral support group. Itong Courage Movement mo ba ito ay itinayo mo nang dahil lang sa gusto mong tumulong sa mga tao? O ito ay dahil gusto mong mas mapag-usapan ka? O ito ay itinayo mo dahil nagigilty ka sa mga kababayan nating nagiging biktima din ng pang-aabus? Yun nga, gusto kong makatulong dahil nagising ako dun nung mandaming nagme-message sa akin. Sabi ko, ang dami palang mga ganitong victims. Lalo yung mga guys, yung mga lalaki, kasi nahihiya talaga silang magsabi. Iba talaga, tinago na lang nila, binaon na lang nila sa limot. And nung lumabas ako, parang nagkaroon sila ng safe haven na parang safe ang aming kwento dito. Kasi lalaki ka din eh. Hindi pala ako nag-iisa, ganun yung naging nila. Yun, gusto kong makatulong and why not offer them at least emotional support. Gerald, dahil sa tinayuan mo na ito, pwede kang maniwagan sa marami nating kababayan na baka makatulong pinansyal sa iniisip mong tulong para sa mga kababayan. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, nangangailangan to ng pinansyal. Kumbaga ay hindi lang to pwedeng usap-usap lang, kwento-kwentuhan lang. Siyempre, kumbaga, sorry po naghahanap ng justice ang sino mang tao na naabuso. Ayun po, sa mga kababayan po natin, meron po akong itinayo movement, ito po ang Courage Movement, and meron na po kaming fan page nito, Courage Movement, and you can message po doon sa mga victims ng sexual harassment, sexual abuse, your stories, kwento nyo po ay safe sa amin, and ayun po, kung bukal po sa inyong kalooban, hingi po kami ng tulong sa inyo kung ano man po yung maitutulong nyo. Rest assured po, yan po ay mapupunta po sa proper avenues and venue para po makatulong sa mga victims, sexual harassment or abuse. Speaking of sexual harassment, sexual abuse, may isang awitin si Gerald na pinag-uusapan, pinagkukwentuhan. Ito yung may kinalaman sa awiting hubad. Ano tong hubad na ito? Ito ba ay nagawa mo dahil hinubaran ka? Parang ganun nga. Okay, ano to? Tita Morley, kasi napaka-timely kasi nung lumabas ako sa Senate, there's this composer named Feb Cabahug na lumapit sa akin. Siya nag-compose itong kanta na to, itong hubad. And very timely na ako'y kalalabas ko lang sa Senate, nalaman ng tao yung nangyari sa akin. So sabi ko, why not sing this song? Kasi tamang-tama, I felt really naked sa publiko. Pero hindi siya bastos Tita Morley. Lilinawin lang dati. Lilinawin lang. Hindi po bastos yung kanta. Hubad lang yung title niya, very intriguing lang. Pero ito po ay about sa pagmamahal na all out. Ako ay hubad sa pag-ibig sa'yo. Sige nga ako talagang hindi siya hindi siya malaswa. Hindi siya malaswa! Kantaan mo nga kami nung na yun. Sampulan mo kami. Sige. Kung ang iyong bulaklak ay naligaw dito sa aking hardin, dahan-dahan ako ay lalapit at ito'y pipitasin. Kulang pa ang isang araw sa'yo, nabibitin lang ako. Ako ay hubad, hubad, hubad sa pag-ibig sa'yo. Pawiin mo ang uhaw ko,
Tigang ang puso ko, ako ay hubad, hubad, hubad sa pag-ibig sa iyo. Hilumin mo ang sugat ko, ang damdamin ko'y nakalaan sa'yo. Ako ay hubad. Ayan ang awiting hubad. Parang feel ko, gusto ko na rin maghubad eh. Ano nagba? Hubad! Ayan, nasa ano na yan, Tito Morley? Nasa lahat ng online music platforms. Sa Spotify. Isang tanong, bago tayo magpaalam. Pansamantala ha, hindi forever na paalam. Linawin lang po namin. Linawin natin yan. Ano natutunan mo sa kwento ng buhay mo? Tita Morley, ang natutunan ko, mahirap ang buhay, maraming mga pagsubok na darating sa atin, merong mga ini-expect na mangyayari sa atin, pero lahat po yan may dahilan kung bakit nangyari sa atin. Yung patnubay, yung paghingi natin ng guidance kay Lord, dapat hindi mawala. Yung ating pananampalataya sa Diyos, just keep on praying. Kung marami man tayong pinagdadaanan sa buhay, huwag tayong bibitaw. Yung reason to live, meron tayong dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ako, ang ginamit kong dahilan ay yung aking pamilya. Sila po talaga yung naging reason kung bakit ako sumikap, kung bakit ako lumaban. Kahit na napakahirap po, kahit na meron akong ganong pain sa loob ko, isinantabi ko muna yon para matupad ko yung pangarap ko para sa aking mga pamilya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon at may kakayahan akong gumawa ng clue, kukunin kita ngayon. Gagawa ako ng panibagong Gerald Santos. Eto si Gerald. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Gusto ko lang sabihin sa kanya ay salamat at hindi ka bumitaw. Salamat hindi ka sumuko. Salamat at naging matatag ka. At may dahilan kung bakit yun nangyari dahil hindi ka makakarating sa kinatatayuan mo ngayon kung hindi nangyari yung mga bagay na yun. At the end of the day, itong nabuong Gerald Santos ngayon, ito yung taong pinagtibay ng panahon, tinest ni Lord ang kanyang pananampalataya pero hindi siya bumitaw, hindi siya sumuko. 15 years ago, balikan din natin si Gerald Santos na nasa isang kama, nagkubli ng kanyang muka, natatakot. Kung ikaw ngayon ay mabibigyan ng pagkakataon na puntahan ang batang iyon, na ikaw yon, ano ang sasabihin mo? Ano ang gagawin mo? Sabihin ko sa kanya noon, magsumbong ka, magkaroon ka ng lakas ng loob para magsalita. Yes, it may be hard dahil ikaw ay bata, nag-uumpisa pa lang, pero lumaban ka, magsalita ka. Malalim, makahulugan, makatotohanan, realidad si Gerald Santos. Maraming salamat! Thank you so much, Tita Marley. Salamat. Thank you. Thank you. Isang makatotohanan namang kwentuhan ang naibigay ko sa inyo. Isang realidad sa buhay ng isang tao. Maraming salamat po sa muling pagtutok po ninyo dito sa ating vlog. Ako po ay higit na nagpapasalamat dahil patuloy na tumataas ang ating subscribers dahil ito ang programang makatotohanan. Tumatagos sa puso, nagsasabi ng totoo, realidad. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.